Habang tumatagal, ang mga sandata na gamit ng mga tao sa labanan ay mas nagiging mapaminsala tulad ng incendiary weapons, chemical weapons, at siyempre, ang kinatatakutan ng lahat, ang nuclear weapons. Mga high-tech na mga sandata na kayang kumitil ng napakaraming mga buhay at magdulot ng matinding psychological effect sa mga kalaban. Subalit ang mga sandatang mapaminsala ay hindi lamang yaong mga high-tech dahil sa maaring makapaminsala rin ang malawakang paggamit sa kasalukuyan ng mga suicide vest, improvised explosive device, simpleng rocket at mga drone na may kargang bomba. At natatangi ang pagiging mapanganib ng mga ito dahil sa napakamura itong maproduce, kayang i-operate ng kahit sino man, at higit sa lahat, ito ay indiscriminate dahil ang operator nito ay hindi lubos na nakababatid kung ito ba ay tatama sa sundalo o sibilyan, kalaban o kakampi, matanda o bata, babae man o may sakit. Maaari rin itong tatama sa kampo ng kalaban o kahit sa mga ospital, eskwelahan o tahanan. Kung ang mga discriminate na weapons tulad ng baril o granada na maaring natural na kontrolado ang epekto nito, ngunit maaari pa ring maapektuhan ng panahon, visibility at maling intelligence ang operator nito, na dahil dito ay makakapatay siya ng hindi naman kalaban, mas malaki ang tsansa na ang indiscriminate weapons ay tatama sa hindi naman kalaban. Kung ang paggamit ng baril nang walang kapararakan ay tinatawag na indiscriminate firing kahit ito sa sarili nito ay discriminate, ang mga indiscriminate weapons ay maaaring mas tatama pa rin sa iba bukod pa si tinutukan nito dahil sa pagiging unreliable nito o pagiging malawak ng epekto nito. Ang mga indiscriminate weapons na ito ay hindi lamang ginagamit ng mga non-state actors katulad ng Hamas, Houthi at iba pang tulad nila. Kahit ang iba't ibang mga pamahalaang mapang-api ay gumagamit ng mga ito laban sa kanilang mga nasasakupan kahit sa sibilyan. Ang mga pamahalaan ng Amerika, Israel at ang nakalipas na rehimeng Assad sa Syria ay kilala sa paggamit ng kanilang mga sandata kahit laban sa sibilyan. At maging ang ilang mga pamahalaang Muslim ay nakagagawa rin ng ganitong mga paglabag, sinasadya man nila o hindi nila sinasadya. At naiulat din na ang mga teroristang grupo na nagpapakilalang Muslim ay gumamit ng mga hindi makatarungang paraan ng pagpatay sa kanilang mga kalaban na nandadamay sa mga inosenteng sibilyan. Tunay na ang mga ito ay anyo ng kawalang katarungan at pang-aapi. Sinabi ni Allah, "O aking mga alipin, tunay na ipinagbawal ko ang pang-aapi sa aking sarili at ginawa ko itong ipinagbabawal, kaya huwag kayong mang-aapi sa isa't isa." Ang paggamit ng indiscriminate weapons ay kawalang katarungan din at pang-aapi kahit sa batas ng tao. Ayon sa Geneva Convention Article 51 na nagbabawal sa indiscriminate attacks, napapabilang din sa mga ito ang paggamit ng mga paraan ng digmaan o pakikipaglaban na hindi matitiyak o magagamit lamang sa isang tukoy na target na sundalong kalaban. Ayon din sa International Committee of the Red Cross na nakikilala sa mga bansang Muslim bilang Red Crescent, na maging ang long-range missiles ay maaaring mapapaloob din ng halimbawa na maaaring hindi maitutok sa isang tukoy na target, na napapabilang dito ang paggamit ng bacteriological weapons at paglason sa tubig, na malinaw na mga sandata na ang kanilang natural na anyo ay ang magkaroon ng indiscriminate effect sa pinsalang dulot nito sa mga tao. Kaya, hindi mainam sa mga Muslim na gumamit ng ganito mga sandata sa kanilang jihad. Ngunit maaaring sabihin naman ng terorista, bakit kami magko-comply diyan samantalang hindi naman sumusunod diyan ng kalaban? Simple lang ito, hindi tayo maaaring gaganti sa pang-aapi sa pamagitan ng isa pang pang-aapi. Sinabi ni Allah sa Quran, "O mga nanampalataya, maging mga tagapagtaguyod para kay Allah at mga saksi sa katarungan. Huwag ninyong hayaan na ang pagkaamuhi ninyo sa mga tao ay pumigil sa inyo na maging makatarungan. Maging makatarungan, ito ay mas malapit sa pagiging matuwid. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay nakababatid sa inyong mga ginagawa." Tunay na kabilang sa mga pang-aapi ang malabag ang karapatan ng wala namang kasalanan at ang mapatay ang hindi naman kriminal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang propeta ng awa, propeta ng pagmamalasakit, propeta ng kabutihan na isinugo sa sangkatauhan na siyang naglinaw ng mga pamantayan, na tuwing nang inihahanda niya ang kanyang hukbo para sa digmaan, sa jihad
pakikibaka o patrolya ay pinangangaralan niya sila sa pagsasabing hindi sila maaaring pumatay ng bata, babae, matanda o sino mang sumasamba lamang na nasa sariling silid nito. Dahil dito, tunay na mga tulad nitong krimen na nangyayari na hindi nagbubukod sa bata, babae, matatandang lalaki at babae, may sakit, malusog at bumibiktima sa yaman at sa may tangan ng yaman, ang mga gawain na ito ay mabibilang sa matitinding krimen at mapanganib na kahalayan dahil ang mga ito ay tinuturing sa Sharia bilang mga kasamaan na ipinapakalat sa lupa. Paninira sa pananim at hayupan, ito ay isang bagay na ipinagbabawal sa Islam at ipinagbawal ni Allah at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Minsan nga nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napatay ang isang babae sa labanan ay sinabi nito, ang babaeng ito ay imposibleng isang mandirigma. Ang jihad ay may mga kondisyon at mga patakaran na naghihiwalay dito mula sa iba pang mga uri ng pakikidigma. At ito ay mabubuod sa mga sumusunod. Ang mga Muslim ay hindi maaaring magsisimula ng kaguluhan o paglusob. Sila ay marapat na maghangad muna ng kapayapaan sa abot ng kanilang makakaya. Ang lahat ng mga usaping pangkapayapaan at kasunduan ay marapat na tuparin ng mga Muslim hanggat ang kalaban ay tumatalima rin dito. Ang mga Muslim ay makikibaka lamang sa mga nakikibaka laban sa kanila. Ang mga sibilyan at iba pang hindi sundalo ng kalaban ay hindi marapat na saktan. Ang mga weapons of mass destruction o sandatang nagdudulot ng malawakang pagkawasak ay hindi maaaring gamitin para sa maramihang pagpaparusa sa isang nasyon o pamayanan. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga pakikibaka ay marapat na tapusin agad kapag nakipagkasundo ang kalaban.